Po ng SB19, abay may panawagan sa publiko patungkol sa kaguluhang nagaganap sa ngayon. So ano nga bang nakapaloob sa balitang ito? Yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, of course nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. So sa mabilis po na pag-unlad ng P-pop sa pandaigdigang entablado, hindi lamang musika ang lumalaki kundi pati na rin ang emosyon at dedikasyon ng mga taga-suporta. Noong April 17, 2026 ay muling naging boses ng katuwiran ang King of P-pops ng SB19 sa gitna ng mga mainit na diskusyon at tila walang katapusang fandom wars. Grabe kasi yung bangayan sa pagitan ng iba't ibang grupo ng fans. Naglabas ng pahayag ang SB19 upang himukin ang kanilang mga taga-suporta, ang 18 at ang buong komunidad na piliin ang kabutihan or kindness kaysa sa puot. Nitong mga nakaraang buwan, napansin ng mga netizen ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga fanbases ng iba't ibang P-pop groups. Mula sa paramihan ng views, pagalingan ng sayaw, hanggang sa paghahambing ng mga nakakamit na parangal, madalas na umahantong ang healthy competitions. Sa personal na pag-atake at negatibong komento sa mga social media platform tulad ng X na dating Twitter at TikTok. Kaya naman sa isang panayam na inulat ng ABS-CBN News, binigyan diin ng mga miyembro na sina Pablo, Josh, Tel, Ken at Justin na ang kanilang tagumpay ay walang saysay kung ito'y nagiging mitya ng pag-aaway. Tama naman, 'di ba? Kaya talagang alam nyo, kung tutuusin, pag po nakinig kayo sa mga interview ng SB19, masasabi natin na kahit nandun na sila sa peak ng kasilang kasikatan, talagang very humble pa rin, 'di ba? At napakaganda ng kanilang ginagawa. Sinasaway nila yung mga toxic fans, yung fan wars na nagaganap, 'di ba? Sabi niya, healthy debate kaysa away talaga ang naging sentimiento ng grupo. Ayon sa SB19, normal lang daw na protektahan at ipagmalaki ng mga fans ang kanilang mga idolo. Ngunit, dapat itong gawin sa parang hindi nakakasakit ng kapwa. Which is tama naman, 'di ba? Hindi mo naman kailangan manakit, manira ng mga tao para lang pumaiangat at masabi talagang tama ka, at paniwalaan ka. So, ang konsepto ng healthy debate versus toxic toxicity, ipinaliwanag ng grupo ang pagkakaiba ng dalawang aspeto ng pagiging fan. Una, yung kanila pong healthy debate, ang pagpapalitan ng opinion tungkol sa musika, sining at performance na naglalayong itaas ang kalidad ng P-pop. Ayon sa SB19, ang ganitong uri ng diskurso ay nakakatulong sa paglago ng industriya. Ayon sa kanila, ang paggamit di umano ng mga masasakit na pananalita ay nagdudulot o nakakasira ng pag-imahe ng imahe ng Pilipinong alagad ng sining sa harap ng buong mundo. Ang papel ng SB19 bilang leader ng industriya, bilang mga pioneer ng modernong P-pop, ramdam ng SB19 ang responsibilidad na gabayan ang kanilang mga tagasunod. Pagkakaroon ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba ay binigyan ni Pablo, ang leader na grupo, ng layunin ng kanilang musika ay magbigay ng inspirasyon at pag-asa. Kung ang fandom ay nagiging toxic, mawawala ang esensya ng kanilang sining. Ang bisyon para sa P-pop, nais ng grupo na makita ang P-pop bilang isang malaking pamilya. Imbes na maghatakan pababa, nais silang magtulungan ang bawat fandom upang mas makilala ang talento ng Pilipino sa global stage. Ang tagumpay ng isang grupo ay tagumpay ng buong lahi, ng hakbang na iminumungkahi ng grupo upang maiwasan ang lumalala, ang paglala ng fandom wars na nagbibigay sa SB19 ng ilang paalala sa kanilang mga taga-suporta. Sabi niya, think before you click, sabi diyan. Siguraduhin na ang ipopost ay hindi makakasakit o makakababa ng moral ng iba. Focus on support, not hate. Gamitin ang enerhiya sa pag-stream ng musika at pag-promote ng kanilang mga idolo imbis na makipag-away sa iba't ibang fanbases. Maging ehemplo
Ang atin ay kilala sa pagiging organisado at matulungin tulad ng kanilang mga charity works. Nais ang grupo na ito na ang laging manaig. Reaction ng komunidad agad ay nagtrending ang hashtag na hashtag Choose Kindness at Pipa Prize matapos ang pahayag ng grupo. Maraming fans mula sa iba't ibang grupo tulad ng Bagyo or BGYO, Bini at Alamat ang sumang-ayon sa panawagan ng SB19 na nagpapakita ng pagnanais para sa isang mas payapang online environment. Bukod sa panawagan ng SB19, meron din pong tinatawag na aspeto ng pangunahing tema ng kabutihan or kindness or respeto. So, layunin po ng SB19 na wakasan na yung tinatawag na fandom wars at tinaguyod ang healthy debate. So, tinignan ang ibang grupo, ituring silang inspirasyon at kasama sa layuning itanyag ang P-pop. Tungkulin ng fans sa maging refleksyon ng mga values na itinuturo ng kanilang mga idolo. So, dahil po dyan, matindi yung kanilang panawagan, yung SB19. Kasi nga parang, imbis na ang kanilang purpose is parang magkaroon ng unity, lahat ng mga P-pop, no? Lahat ng mga P-pop group sa Pilipinas, parang imbis na magkaisa at talagang matuwa tayo sa nagiging achievements ng mga artists, no? Ng mga artists or yung mga katulad po ng mga grupo na ito, parang sila pa po yung nagiging dahilan para talagang ultimo magkakasama at mga pare-parehong mga Pinoy nag-aaway-away online. Kaya naman hindi po nananahimik ang SB19 patungkol sa isyong ito. Kaya nga nanawagan po sila na kung maaari ay itigil na ang fan wars, 'di ba? Kahit na sabihin na natin na talagang SB19 ang isa sa pinakamaingay na grupo sa P-pop, and then the Bini, 'di ba? At ang ito pong BGY or parang isang grupo ng BGYO, 'di ba? Yun yung kanilang talaga yung mga grupo na nagsasalpukan talaga sila at wala silang tigil ng pagpupukol ng mga pangit na salita sa isa't isa na para lang po talagang mapatunayan kung sino ba yung mas magaling, sino ba yung magaling, sino ba yung dapat suportahan, sino ba yung nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Lalo na't nagkaroon po ng malaking impact sa Pilipinas ang ginawa po ng Bini sa Coachella, no? Doon pinakilala po ng Bini ang Pilipinas na talagang mga talented ang Pinoy, no? At naging isa yun sa mga naging pride ng Pinoy. Kasi nga, parang hindi po madali na ikaw ay mag-perform sa napakaraming tao tapos isa kayo sa mga napili na magpakita at mag-cater ng inyong mga talento. At according po dun sa mga comments na talagang ginalingan ng Bini. Kala daw nila ang Bini ay nag-lip sync, 'di ba? Pero dahil bawal po sa Coachella ang nasabing pag-lip sync ng performance, kaya naman napatunayan na talagang hindi po nila ginawa. Talagang ilang buwan nilang pinractice, ilang buwan nilang talagang kailangan perpekto lahat ng mga ilalabas nila doon at ipapakitang talento. Kaya naman napakaganda ng ginagawa po ng SB19, yung kanilang panawagan sa lahat ng mga P-pop fans na itigil na ang fan wars, 'di ba? So kayo po, anong team ba kayo? I-comment niyo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.